Kung mapapansin nyo guys, nakatali siya. Pwede mo rin siyang imano-mano, kontrolin mo kung anong gusto mo. So gaganunin mo lang siya, iikot-ikutin mo lang guys, at automatic guys, yung screenshot natin is talagang lumupit at gumanda. Napakabangis guys, kasi nga pwede mo siya ganyanin na naka-slanting, naka-straight, or nakabaligtad. So kayo bahala guys, pumili kung ano yung posisyon ng in-screenshot nyo na frame. So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano lagyan ng frame yung mga screenshot sa cellphone natin. Di ba once na mag-screenshot tayo, kunyari, yung makikita lang natin is mismong kung ano yung nasa screen. Ngayon guys, paano nga ba lagyan ng frame dyan na kunyari is parang cellphone talaga yung itsura, at pwede rin natin lagyan at gawin na 3D effects na pwede mo baliktarin, pwede mo i-curve, pwede mo i-slanting yung style 3D na screenshot sa phone natin. Make sure lang guys sa panoorin yung video nga matapos para malaman nyo step by step kung paano gawin. Ang una ko munang ituturo sa inyo is yung built-in na frame screenshot sa phone natin. Guys, take note hindi lahat merong frame screenshot. Itong cellphone ko na Tecno po ba to, meron siyang frame screenshot. Pero yung iba wala. So papakita ko sa inyo guys kung ano nga ba yung frame screenshot na sinasabi ko. Di ba once na mag-screenshot tayo, so mag-sample tayo, once na mag-screenshot ka, click mo yan. Click mo yung screenshot mo. Kung mapapansin nyo guys, meron ditong framed screenshot. So ito yung sinasabi ko. Once na click mo yan, automatic yung simpleng screenshot natin is parang nasa loob na talaga ng cellphone. So gumaganda talaga yung screenshot natin. Pero hindi lahat ng cellphone meron ito. Ngayon guys, halimbawa wala kayo nito, mag-download kayo sa Play Store ng sasabihin ko. So una natin gagawin guys, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin tong Play Store. Once na maklik na natin yan, pumunta tayo sa search bar or search engine sa taas. Ito yon, click lang natin. Then, i-type natin dito yung pangalan ng application. So, i-type natin yung Screenshot Framer Mac Apps. Yan guys, yung i-type nyo, uulitin ko. Screenshot Framer Mac Apps. Once na ma-type nyo na, search nyo lang. Para ma-search yan, tap lang natin itong magnifying lens sa baba. Click lang natin. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So, ito siya. Click lang natin. Ito yung hanapin natin sa Google Play Store. Screenshot Framer Mac Apps. Yung creator nito guys ay Logic UI. Ngayon guys, ang una natin gagawin, kailangan natin to i-download at install sa ating cellphone. Once na ma-download nyo at ma-install, open nyo lang. So, click open. Sa unang bukas ng application, ito kagad yung makikita nyo. Kayo na guys, bahala pumili kung 2D or 3D yung gagamitin natin. Pero para sa akin, 3D muna. So, click lang natin tong 3D. Once na maklik mo yan, ito yung magiging itsura. So, halimbawa guys, wala kang built-in na frame screenshot sa phone mo, walang problema. Kasi nga dito, once na mag-screenshot ka, dito natin ilalagay. So, halimbawa guys, nag-screenshot ka na, punta ka lang dito guys sa may parang gallery nila. Click natin. Then, ito yung screenshot natin. Click natin to. Kung makikita nyo parang cellphone na talaga siya, yung screenshot niya is meron ng frame sa gilid. So talagang napakalupit at napakabangis kasi nga kung wala kang built-in frame screenshot, pwede mo gamitin yung application na to. At yung sinasabi ko sa inyo kanina na pwede natin gawing 3D effects or pwede natin gawing slanting, curve, or nakatalikod, nakabaliktad, pwede dito. So paano nga ba yun gawin? Click mo lang tong parang arrow dito. Yung left and right na arrow na yan, click natin. Once na maklik mo na yan, ito yung lalabas. Meron diyang straight lang. At ito yung sinasabi ko guys na parang nakatalihis. Click lang natin. Kung mapapansin nyo guys, nakatalihis siya. Pwede mo rin siyang imano-mano, kontrolin mo kung anong gusto mo. So gaganunin mo lang siya, iikot-ikutin mo lang guys. At automatic guys, yung screenshot natin is talagang lumupit at gumanda. Napakabangis guys. Kasi nga, pwede mo siya ganyanin na naka-slanting, naka-straight, or nakabaligtad. So kayo bahala guys, pumili kung ano yung posisyon ng in-screenshot nyo na frame. Pero sa akin guys, yung pipiliin ko lang is yung straight lang para kitang-kita at klarado. So click mo lang to ulit. Then ibalik natin sa may una. Then halimbawa gusto niyo yung save, click nyo lang tong save button dito. Click save. So automatic guys, na-save na natin yung ginawa nating frame screenshot gamit yung application. Makikita mo to guys sa gallery ng phone mo, hanapin mo lang yung screenshot framer. Doon nakasave yung mga sinave natin dito sa application. So ganun guys, kalupit at kaangas itong application kasi nga meron siyang 3D effects na pwede mo baliktarin yung mga screenshot mo at lagyan ng frame yung bawat screenshot natin. Pwede mo rin siya gawing ganyan, ganito. So napakadami guys ng position na pwede gawin dito gamit yung application para sa frame screenshot ng phone natin. So kayo na bahala guys mag-try ng mga style dito kung ano ba yung gusto nyo. Kung gusto nyo 2D lang or 3D, kayo bahala. So sana guys nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.